Inamin mismo ng kalihim ng transportasyon, palpak ang mga patakaran ng gobyerno pagdating sa road safety. Dahil dyan, kaliwat kanan ang mga nakaambang peligro sa lansangan. Sa kasagsagan niya ng long holiday, dandang driver ng pampublikong sasakyan ang nasangkot sa iba't ibang insidente. Kabilang na ang mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Narito ang balita ni Sheena Torno. Hindi na mabilang sa daliri ang kabi-kabilang video na nag-viral sa social media. Lahat may iisang tema. Mga delikado, nakakabahalang insidente sa kalsada. Kabilang dito ang insidente sa La Union. Sangkot ang isang tinatawag na kamote driver o yung mga walang disiplina sa daan. Ang kamote driver, mabilis na nagpatakbo ng bus na tila walang pakialam sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Sa North Luzon Expressway naman, partikular sa bahagi ng Valenzuela City, isang matinding salpukan ang naganap na nag-iwan ng maraming sugatan. Wasak ang unahan ng sasakyan, sabog ang mga salamin, tila eksena sa pelikula pero sa totoong buhay. Ilan lamang yan sa mga road incidents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mismo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na ang umamin, hindi talaga epektibo ang mga polisiya ng gobyerno kaugnay ng road safety. Patunay daw dyan ang bilang ng talamak na road incidents sa bansa na kinasangkutan ng mga driver ng pampubliko at pribadong sasakyan. Masyado ng maraming nagiging insidente. At clearly, yung mga polisiya ngayon, yung mga proseso ngayon, hindi epektibo. Nung nakaraang buwan lang, merong bus sa busway na sumalpok, nawalan ng preno. Ang tanong ko doon, paano nakarehistro yun? Bakit renehistro yun? Hindi ba? So, ibig sabihin may problema tayo. Mahigit 600 lisensya ng mga public utility vehicle drivers ang sinuspende ng Land Transportation Office epektibo araw ng Miyerkules. This is the first time na ganito kadami ang isususpinde. No, in fact, 671 ang isususpinde. Hindi lamang yung 97 na nag-test positive sa drugs, kundi lahat ng involved dun sa mga insidente on the roads. Sa loob ng 70 araw, bawal muna silang pumasada, kasabay ng masusing investigasyon sa kanilang mga naging paglabag. Hindi rin pinalampas ng LTO ang kasong kinasangkutan ni Mark Luis Burgos, ang driver ng bus sa La Union na kinatakutan ng mga pasahero dahil sa mapanganib na pagmamaneho. Tuluyan na ngang binawi ang kanyang lisensya. Samantala, may inisyal pang higit 1,000 driver ang padadalhan ng show cause order ng LTO kasama na mga kumpanya ng PUV na mga driver nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga trahedya sa kalsada, agad ay pinag-utos ng kalihim ang pagbuo ng isang special task force na magsasagawa ng malawakang pagsusuri sa mga umiiral na polisiya at proseso sa road safety na papangunahan naman ng LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at DOTR. Bukod pa riyan, 2 special team pa ang bubuuin ng ahensya na siyang tututok naman sa kampanya kontra iligal na droga at mga sasakyang delikado sa kalsada na nakaapekto sa road safety. Simula sa buwan ng Mayo, puspusan na ang operasyon ng LTO para hulihin ang mga tinatawag na unsightly vehicles, mga pampublikong sasakyan na hindi lamang sagabal, kundi banta sa buhay ng bawat Pilipinong nasa daan. Punit na silya, kundi kinakalawang na katawan, di ba? Yun ang tinitingnan natin. Hindi bubugan na itim na usok. We issue a show cause order to the vehicle, no? And if it's proved, they have to fix it first before we allow them to run again. Inatasan na rin ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang lahat ng regional director ng ahensya na mag-ikot at masusing mag-monitor sa kanilang nasasakupan upang isa-isahin ang mga unsightly vehicle. Hindi lamang mga pampublikong sasakyan ang target ng kampanyang ito, maging mga pribadong sasakyan rin na pinababayaan na lamang ng kanilang mga may-ari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.